mga kachika, alam nyo ba, I'm not sure kung alam nyo na, pero may share ako. Alam nyo ba, si Kim, di ba doon sa isang part, okay? Sa isang part ng interview, and it's also related to this interview with Kimi and Paulo. Doon sa tanong, di ba, na, yung tungkol nga sa totoong estado nila or ano bang meron sila at the moment, sabi doon, okay, meron lang 2 tao na kilala niyang kagaya ng ginawa ni Paulo and isa na si Paulo doon. And nire-refer niya nga daw yung isa, mga kachika, kay Jericho Rosales. Okay, so to make things short, para klaruhin natin, ikinokumpara si Jericho Rosales kay Paulo Abilino and vice versa. Ikinukumpara si Paulo Abilino kay Jericho Rosales. At alam nyo ba mga kachika na Kim Chiu is directly against it. Ayaw ni Kimi. Alam nyo ba yon? Actually, merong post, okay, na kumakalat sa X account. Recent post lang to eh. Okay? And dito nga, sa X, okay, merong isang post na parang prangkahan. Okay? Sabi dito, prangkahan na. Pero may mga certain questions ang media na pati ako I felt uncomfortable para sagutin ni Pau at Kim. Sa dalas ko manood ng MediaCon, knows ko na yung style ng iba. Pero next time, no need. Okay? Pakinggan nyo ito mga chika. No need to compare Paulo Abilino sa bet mong actor. That was unnecessary. Diba? So, ang usap-usapan yesterday, si Jericho Rosales yan. And tinan niyo sagot ni Kimi, galit siya. 'Di ba? Tinan niyo meron sagot niya dito, true. And then merong parang nakasimangot na umuusok yung ilong. Okay? And the caption on this post, Kim Chiu agrees that Jericho Rosales and Paulo Abilino should not be compared. Ang layo eh. 'Di ba? Ang layo eh. 'Di ba? Alam niyo yun, si Paulo kasi, he has the confidence, nandun na tayo, pero kapag ka siya ay nakasalang lang sa isang shoot, sa isang eksena, nandun sa kanya lahat yun. Like an ordinary man, an ordinary person, kapag ka siya ay nasa trabaho. Di ba? Kapag ka siya ay nagpe-perform. Pero iba siya mga kachika kapag ka siya ay nasa gathering, nasa ordinary occasion, or maybe pa nga nasa interview. Iba. Kumpara kay Jericho, mga kachika, na kahit saan mo ibato yan, laging confident eh. Hindi introvert si Eko eh. And feeling ko mga kachika, yung isa, though hindi ko to sure, opinion ko lang. Feeling ko, yung sinabi ni Kimi dito na true, tapos para siyang nagalit, umusok yung ilong niya, kasama na rin siguro dito mga kachika yung naging recent issue sa kanila ni Eko. Ano tingin nyo? 'Di ba? Kasi hindi naman magre-react si Kimi diyan nung parang galit. Yung ilong ng smiley parang umuusok. Kung hindi naman ganun kalalim. So feeling ko, Kimi is hurt. Na-hurt siya nung time na yun sa It's Showtime. Feeling ko, mga kachika, na-hurt siya but she chose to move on na lang. Move on na lang, wag na nating palakihin, 'di ba, yung simpleng issue. Kaso ang nangyari, ito na trigger si Kimi. Yung tao, okay, na dumedma sa kanya. Dumedma, okay, sabi yan nung iba yung term na binastos. Yung tao na dumedma sa kanya, ikinumpara doon sa taong nagmamahal sa kanya. Look at the difference. Parang ano yan eh, parang Earth papunta sa Pluto o mas malayo pa. Ganong kalayo yung difference. Like, hello, di ba? Ginumpara mo pa. Parang nangyayari, gusto mo rin gawin ni Kimi tsaka ni Paulo yung ginawa ni Jericho tsaka ni Janine. No, kanya-kanya tayo. Di ba? And the reason kung bakit si Kimi tsaka si Paulo nag-excel above any other love teams at the moment kasi unique yung meron sila.
unique. Hindi mo pwedeng ikumpara yan. Kasi kung pareho si Kimi, si Paolo, tsaka si Janine, tsaka si Jericho, sana, edi yung Ekonin, kasing sikat din ang Kim Pao ngayon, bakit may world tour ba ang Ekonin? Di ba? Bakit may world tour ba? Binigyan ba nila ng world tour ang Ekonin? May nakapila bang mga projects ngayon ng Ekonin? Hindi ko alam ha, hindi ko sure kung may alam kayo, pero ako alam ko Kim Pao lang. 'Di ba? So, yun yung point ko. So, next time sana, no, kahapon kasi, bago mo ibangga si Paolo sa isang guy, make sure naman yung malapit, ang layo ni Jericho eh. Lalo na, mainit pa silang dalawa ni Kimi. Di ba? Yung nangyaring, sabihin nating deadmahan on stage, on live national television, sariwa pa po yan. Di ba? Hindi pa yan nabubura sa isipan ng mga Kim Pao fans. Actually, may mga post pa rin nag-a-appear sa social media about sa pangyayaring yan. So, di ba, ang dami-daming ikukumpara. Let's not choose Eko naman, no? Excuse me. Okay. Ayan, sabi dito, tingnan natin yung mga reaksyon nyo ha. Parang DM na Estrelita Manangan, parang DM na ako makikita. Estrelita Managan, good evening po. Bakit Chika Patrol, nakikita mo naman chat ko? Ayan, ano bang problema sinagot ni Pao? Score naman tayo, di ba? Sinagot ni Pao 100% masababa. Tama yun. Compare siya ng eco bag na yun, wala lang, nakakainis. Totoo, yun yung ayoko, yung ikinumpare. Ayan. Tama naman sagot ni Paolo 100%. Nakakainis, singingit pa yun si Jericho Bastos. Di pala dapat i-compare kay Paolo Jericho, magkaiba yon. Parang si Ajin kay Paolo pa din me. Okay, so ayan. Si Paolo, aside from being introvert, he is prim and proper. Very opposite sila ni Jericho. Correct. Malayo eh. Sabihin na natin, talent and skill, sabihin na natin na marunong naman umarte. Maging considerate tayo. Let's be fair. Marunong naman umarte. Okay? Pero iba mga kachika, yung behavior nila, iba yung personality nila. Okay? Malayo talaga eh. May mga iba ako kilala na showbiz introvert, pero alam niyo yun, pwede niyo sigurong kahit konti na tahimik, mahiyain, i-compare si Paolo dun, pero Jericho malayo, 'di ba? So, ayun, balik tayo rito mga chika, no? Na-segue ko lang kasi tinan niyo reaction ni Kimi, oh. True, ang daming exclamation, jug tapos galit. Oh, 'di ba? Ayaw ni Kimi, galit si Kimi na ikumpara si Jericho Rosales sa kanyang papi Paolo Abilino. Galit siya diyan. Ang isyong ito tungkol kay Kim Chiu na nagsabing hindi dapat ikumpara si Paolo Avellino kay Jericho Rosales ay isang malinaw na pahayag ng respeto at maturity. Ano ang ibig sabihin nito? Una sa lahat, tama lang naman ang punto ni Kim. Magkaibang personalidad, estilo ng pag-arte at journey sa industriya ni Paolo at Jericho. Si Jericho ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon, may lalim at intensity sa mga role. Si Paolo naman ay may sariling marka, kilala sa pagiging reserbado, intense at versatile din sa mga proyekto niya. Hindi sila dapat pagbanggain dahil pareho silang may kanya-kanyang strengths. Bakit mahalaga ang sinabi ni Kim? Pagrespeto sa parehong artista. Ipinakita ni Kim na ayaw niyang magkaroon ng kompetisyon o intriga sa pagitan ng dalawa. Pag-iwas sa fan war. Alam nating kapag may comparison, lalo lang umiinit ang diskusyon online. Pagpapakita ng maturity. Ipinapakita nito na mas gusto niyang ituon ng pansin sa trabaho kaysa sa issue. Mas malalim na pagsusuri. Natural sa showbiz ang pagkukumpara, lalo na kung may koneksyon ng isang artista sa dalawa. Pero sa totoo lang, ang comparison ay kadalasang nadudulot lang ng hindi pagkakaintindihan. Ang bawat artista ay may sariling timeline at growth. Maaring ang gusto lang iparating ni Kim ay, let's appreciate them individually. At bilang fans, mas maganda sigurong suportahan na lang ang projects ng bawat isa kaysa magkumpara. Sa mga nakaraang issue, makikita na si Kim ay mas pinipiling maging tahimik at composed. Ipinapakita lang nito na mas priority niya ang peace kaysa drama. Heto ang masasagi ko. Una, tama lang na huwag silang ikumpara.
Magkaiba ang career path, estilo, at personal na journey ng dalawa. Si Jericho ay matagal nang halige sa industriya at may sarili ng legacy. Si Paulo naman ay may distinct na acting style at sariling marka sa bawat proyekto. Hindi sila pareho ng face sa career, kaya unfair ang direct comparison. Ipinakita ni Kim ang respeto niya sa dalawa. Sa halip na palakihin ang issue o pumanig, pinili niyang maging neutral at magpakita ng respeto. Ibig sabihin, ayaw niyang magdulot ng intriga o kompetisyon. Nakakaiwas ito sa fan war. Alam nating kapag may comparison, mabilis uminit ang diskusyon sa social media. Sa statement niya, parang sinasabi niyang, let's keep it positive. Professionalism ang pinairal niya. Bilang artista, mas maganda talagang ihiwalay ang personal na issue sa trabaho. Ang focus dapat ay sa projects at craft, hindi sa paghahambin ng tao. Mas malalim na insight. Sa totoo lang, normal sa showbiz na ikumpara ang mga artista lalo na kung may koneksyon sa iisang tao. Pero ang problema, minsan nagiging dahilan nito ng unnecessary tension. Ang sinabi ni Kim ay parang paalala sa lahat. May kanya-kanya silang halaga, hindi kailangang magbanggaan para umangat. Positibo ang dating ng pahayag niya, ipinakita niya ang pagiging level-headed at hindi nagpapadala sa intriga. Sa totoo lang, napaka-mature at classy ng naging pahayag ni Kim tungkol dito. Sa industriya ng showbiz kung saan normal ang intriga at comparison, hindi madaling magsalita ng neutral at maingat, lalo na kung ikaw mismo ang nasa gitna ng issue. Kaya malaking bagay na pinili niyang igiit na hindi dapat pagkumparahin ang dalawa. Una, magkaiba ang dalawa. Si Jericho ay matagal nang napatunayan ng husay at may malalim na karanasan sa industriya. Siya ay kinikilalang isa sa mga respetadong aktor ng kanyang henerasyon. Samantalang si Paulo ay may sariling estilo. Mas tahimik, mysterious ang aura, pero pareho ring intense at mahusay sa pagganap. Ibig sabihin, hindi sila dapat ilagay sa iisang timbangan. Magkaiba ang kanilang journey, timing at personalidad. Hindi porket parehong leading man ay kailangan ng pagbanggain. Ikalawa, pinili ni Kim ang respeto niya sa dalawa. Sa halip na palakihin ang issue o pumanig, pinili niyang maging neutral at magpakita ng respeto. Ibig sabihin, ayaw niyang magdulot ng intriga o kompetisyon. Makikita ito ang growth niya bilang artista at bilang tao. Hindi na siya basta nagpapaepekto sa ingay sa paligid, mas pinipili niyang panatilihin ng kapayapaan at professionalism. Ikatlo, fan culture ang dalas na pagpapalala. Hindi natin maiikailan ng minsan ang comparison ay nagmumula sa fans. Natural lang na ipagtanggol ng bawat fandom ang kanilang iniidolo, pero minsan nauuwi ito sa hindi magandang diskusyon. Sa statement ni Kim, parang mensahe ito sa lahat. Pwede namang suportahan ng isa nang hindi ibinababa ang iba. At sa totoo lang, mas healthy iyon para sa lahat, artista man o fans. Ikaapat, ang tunay na sukatan ay ang trabaho. Sa huli, ang mahalaga ay ang kalidad ng proyekto at ang performance ng bawat isa. Hindi nasusukat ang halaga ng isang artista sa kung sino ang mas lamang kumpara sa iba. Ang sukatan ay kung paano nila ginagampanan ang kanilang craft. At kung tutuusin, parehong may napatunayan sina Paulo at Jericho. Hindi kailangan ng comparison para mapatunayan ang talento. Para sa akin, tama lang ang paninindigan ni Kim. Isa itong patunay na mas pinipili niyang maging mahinahon at patas. Ipinakita niya na hindi siya papayag na gawing kompetisyon ang mga bagay na hindi naman dapat pagkompetisyonan. Sa halip na pagbanggain ng dalawang mahusay na aktor, mas maganda sigurong ipagdiwang ang kani-kanilang kakayahan at ambag sa industriya. Sa tingin mo ba, may epekto ba itong pahayag na ito sa relasyon ng mga fandoms nila? Marami pang pwedeng maidagdag sa balitang ito tungkol sa paninindigan ni Kim na hindi dapat ikumpara si Paulo Avellino kay Jericho Rosales. Number 1. Image at branding. Sa showbiz, mahalaga ang branding. Kapag laging may comparison, pwedeng matabunan ang sariling identity ng isang artista. Ang pahayag ni Kim ay parang pagproteksyon rin sa individuality ni na Paulo at Jericho. Ibig sabihin, gusto niyang kilalanin sila base sa sarili nilang kakayahan, hindi bilang mas magaling kaysa sa isa. Number 2. Emotional intelligence ni Kim.
Makikita rito ang emotional intelligence ni Kim. Alam niyang sensitibong usapin ang ganitong comparison, lalo na't may personal na koneksyon siya sa dalawa sa magkaibang panahon. Sa halip na magbigay ng sagot na pwedeng pag-ugatan ng issue, pinili niyang maging balanced at respectful. Hindi lahat ng artista kayang gawin iyon. Number 3. Mas lumalalim ang diskusyon tungkol sa fan culture. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa tatlong artista, sumasalamin din ito sa kultura ng fans. Minsan ang comparison ay nagiging sukatan ng loyalty ng fans, pero ang totoo, pwedeng suportahin ang isa nang hindi sinisira ang iba. Ang statement ni Kim ay parang magiging paalala ito sa lahat. Pwede namang suportahin ang isa nang hindi sinisira ang iba. Number 4. Professionalism over personal issues. Sa dami ng issue sa showbiz, bihira ang mga artista na kayang panatilihin ng professionalism sa gitna ng kontrobersya. Ang ginawa ni Kim ay malinaw na pagpapriority ng respeto at trabaho kaysa emosyon o pressure ng publiko. Number 5. Posibleng mas malaking mensahe. Hindi lang ito simpleng sagot sa isang tanong. Maaaring itong mensahe na ayaw niyang maipit sa love triangle narrative. Gusto niyang iwasan ng paglalagay ng kulay sa anumang relasyon. Mas nais niyang pag-usapan ng kanyang projects kaysa sa personal na comparisons. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng growth, maturity at awareness sa epekto ng mga salita sa publiko. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang mas magaling, kundi kung paano pinipili ng isang artista na hawakan ng sitwasyon ng may respeto. Sa tingin mo ba, makakatulong kaya ito para tuluyang humupa ang mga comparison issues pagitan ng fandoms nila?